Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Game 2, Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves. No Stephen Curry para si Golden State Warriors mga ropa. Big problem para sa kubunan ng Golden State. Tatawa-tawa lang si Anthony Edwards mga ropa sa ginawa nila sa Golden State Warriors. Tinambakan lang ng Minnesota Timberwolves ang Golden State Warriors dito sa may Game 2 dahil nga wala si Stephen Curry. Hirap na hirap ang Golden State Warriors sa opensa nila mga ropa. Walang nagmamando ng opensa para sa Golden State Warriors. Walang flow, walang direction, at walang naging patutunguhan ng opensa ng Golden State Warriors dito sa game na to. Talagang malaking problema na nawala si Stephen Curry sa lineup ng Golden State. Sobrang delikado nito para sa Golden State Warriors mga ropa. Pero ang serye 1-1 na dahil nga tinambakan ng Minnesota Timberwolves ang Golden State dito sa game na to. Ang masaklap dito mga ropa si Stephen Curry. Isang linggong mawawala para sa Golden State Warriors. Ang possibility nga mga ropa, Game 6 o Game 7 na makakabalik si Stephen Curry kung magkakaroon pa ng Game 6 o Game 7. Kailangan mga ropa sa Game 3 mag-step up ang Golden State Warriors at ipanalo ang Game 3 sa home court nila. At grabe nga ang ginawa dito ng Minnesota Timberwolves. Talagang kinapitalize sila ang pagkawala ni Stephen Curry dito sa may Game 2. Tinambakan lang nila ang Golden State Warriors mga ropa. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, isa-isa may natin ang ginawa ng Minnesota Timberwolves at ang naging respond ng Golden State Warriors. Maganda naman ang naging defense ng Golden State Warriors dito sa game na to mga ropa. Yun nga lang, talagang kinapos sila sa opensa dahil nga wala si Stephen Curry. Pero para sa akin mga ropa, para sa opinion ko lamang, kung nandito si Stephen Curry sa Game 2 na to, mananalo at makukuha ng Golden State Warriors ang panalo kontra sa Wolves. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Game 2, Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dahil nga wala si Stephen Curry, ito ang naging starting five ng Golden State Warriors dito sa game na to. Sentro si Quentin Post mga ropa. At sa unang possession ng Minnesota Timberwolves, ang bumabantay dito kay Anthony Edwards ay si Buddy Hield. Take note mga ropa, noong para lang sa akin mga ropa, maganda ang defensang nilaro ni Buddy Hield against kay Anthony Edwards. Pero dito sa unang possession ng Minnesota Timberwolves ang ropa, nakapukol agad sila ng 3-pointer. Jaden McDaniels, basket is good. Sa possession naman ng Golden State Warriors mga ropa, dito sa unang possession ng Warriors, pumukol agad ng 3-pointer dito si Brandon Bujemski pero nagbintis yan. At heto mga ropa, sa may depensa, medyo nawala dito si Buddy Hield against sa depensa kay Mike Conley. Pulong si Buddy Hield papunta kay Julius Randle mga ropa at naiwanan niya si Mike Conley sa may 3-point area. Dalawang 3-pointers kagad na ipasok ng Minnesota Timberwolves dito pa lamang sa may first quarter opening frame. Kung noong game 1 mga ropa, 0 out of 15 ng Minnesota Timberwolves doon sa may first half sa may 3-point area. Dito mga ropa, 2 out of 2 kagad sila sa magbubukas ng first quarter. At para sa kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, heto kagad ang napansin ko dahil sa kawalan ni Stephen Curry, nawala ng direksyon, nawala ng flow ang opensa ng Golden State. First up yan mga ropa, kitang-kita natin, wala talaga naging flow, direction at identity ang opensa ng Golden State. Dahil nga yan sa kawalan ni Stephen Curry, walang nagmamando ng bola, walang main guy ang kupunan ng Golden State Warriors. At dito nga sa pagbubukas ng first quarter mga ropa, agarang kinapitalize yan Minnesota Timberwolves. Bukod sa pumapasok na yung kanilang mga tira mga ropa, nahihirapan nga ang Golden State Warriors sa kanilang opensa dito sa pagbubukas ng first quarter. Kaya 8-0 kagad mga ropa ang naging lamang dyan ng Minnesota Timberwolves. Sunod-sunod na minutes nga ang ginawa ng Golden State Warriors dito mga ropa, wala silang play. Nahihirapan sila sa pagdidistribute ng bola. Yan ang naging epekto ng pagkawala ni Stephen Curry dito sa game na to mga ropa. Nalugi talaga ang Golden State Warriors pagdating sa opensa. Pero ito naman mga ropa, kahit na nalugi ang Golden State Warriors pagdating sa opensa, magandang depensa naman ang ginagawa ng Golden State Warriors dito sa may first half na to. Nakakuha nga ng offensive foul dito si Brandon Bujemski mga ropa. Ang naging problema ng Warriors sa depensa mga ropa, yung sa first five nila si Quentin Post. Masasabi ko talaga mga ropa, hindi maganda ang lateral si Quentin Post sa depensa. Kaya ang ginawa ni Julius Randle dito against kay Quentin Post mga ropa, diniskarte ni Julius Randle ang depensa dito ni Quentin Post. Pinagbayad siya dyan ni Julius Randle mga ropa. Kaya kung mapapansin nyo, first five nga si Quentin Post, pero nilabas agad siya ni Coach Steve Kerr at hindi na ginamit dito sa may first half. At after ba nito mga ropa, si Julius Randle ang naging main problem ng Golden State Warriors sa may first half na to. Nakakuha na naman ng salaksak dyan si Julius Randle, may kasama pa yung foul. Kaya abante ang Minnesota Timberwolves. 13-0 ang score mga ropa. Hindi makascore ang kupunan ng Golden State Warriors, wala nga kasi silang opensa. Dito sa 8-minute mark ng first quarter mga ropa, nagbalasa na ng tao dito si Coach Steve Kerr. Pinasok niya na dito si Gary Payton at the same time si Moses Moody. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, agarang nilabas si Coach Steve Kerr dito si Quentin Post kasi hindi effective si Quentin Post mga ropa doon sa lineup ng Golden State Warriors doon sa may first five. Mga ropa, si Moses Moody nag-attempt ng 3-pointer dito pero mintes yan kay Moses Moody. Si Moses Moody naman mga ropa, napansin ko medyo off ang laro ni Moses Moody simula nung Game 7 doon sa may Rockets hanggang sa Game 1. Actually mga ropa, noong Game 1 nga versus Minnesota Timberwolves, hindi nakascore si Moses Moody na kahit isang puntos doon. At eto mga ropa, nagmintes na ng tirada ni Mike Conley sa may 3-point area at possession ulit dito ng Golden State Warriors. Sa mga pagkakataon na to mga ropa, sinusubukan ng Golden State Warriors ang kanilang 3-point
3-point shooting. Pero mintes ang tirada dito ni Gary Payton Jr. mga ropa. Still mga ropa, scoreless pa rin dyan ang kupunan ng Golden State Warriors. At heto mga ropa, sinabi ko nga sa inyo, sobrang commendable pa rin ang depensa ng Golden State Warriors dito kahit na wala si Stephen Curry. Wala mang opensa ang Golden State Warriors dito sa game na to. Pero yung depensa nila mga ropa, hindi nagbago. Nabigyan nga ng bola si Rudy Gobert doon sa may ilalim mga ropa. Tignan natin dito. Nakakuha ng swipe dyan ng Golden State Warriors para pigilan si Rudy Gobert. Actually mga ropa, dito sa may first half, 2 points lamang ang tinala ni Rudy Gobert dito sa may first half. Kasi nga mga ropa, maganda talaga ang naging depensa ng Golden State Warriors lalo na doon sa may ilalim. Hindi nga nakaporma dyan si Rudy Gobert mga ropa kahit na small ball lineup dyan ang ginagawa ng Golden State Warriors. Kahit na 7-2 si Rudy Gobert mga ropa, hindi siya pinaporma ng depensa ng Golden State Warriors. Actually nga mga ropa, para sa akin lang base lang sa game 1 at game 2 na to. Para sa akin mga ropa, mas malakas ang Houston Rockets kumpara sa Minnesota Timberwolves. Kasi mga ropa, heto, wala na nga si Stephen Curry dito sa game na to. Pero still mga ropa, yung depensa ng Golden State Warriors ay hindi nagbago dito sa game na to. At nahihirapan dyan ang Minnesota Timberwolves. Lalo na yung main star nila na si Anthony Edwards. At eto mga ropa, sinabi ko nga walang flow, walang direksyon ang opensa ng Golden State Warriors. Nawalan sila ng identity mga ropa. Parang hindi nila alam kung saan pupunta ang kanilang opensa. At dito nga mga ropa, sa possession na to, pumukol ng 3-pointer dito si Brandon Podziemski. Pero again mga ropa, mintes yan. At dito naman mga ropa, si Gary Payton Jr. ay nakakuha naman ng tiro laps dito. Pero again mga ropa, mintes ulit yan para kay Gary Payton Jr. Ang kauna-unahang puntos ng Golden State Warriors mga ropa ay nakuha dito ni Jimmy Butler. Tignan natin mga ropa, yung kauna-unahang puntos pa ng Golden State Warriors ay galing sa may 3-pointer na to ni Jimmy Butler. Si Jimmy Butler mga ropa ay hindi well-known 3-pointer. Pero ang kauna-unahang puntos ng Golden State ay galing pa sa 3-pointer na to ni Jimmy Butler. At ito mga ropa, nag-turnover naman dito si Jimmy Butler. At tignan natin dito, pumas break dito Minnesota Timberwolves sa pangunguna ni Rudy Gobert. Tignan natin mga ropa, maganda talaga ang depensa ng Golden State Warriors against kay Rudy Gobert. Dito nga sa fast break na to mga ropa, nagtae dyan si Rudy Gobert. Naging bonding ang galawan dyan ni Rudy Gobert dahil sa pesky at sa makulit na depensa ng Golden State Warriors. At eventually mga ropa, yung fast break opportunity na Minnesota Timberwolves ay nasayang. Take note mga ropa, 2 points lang ang tinala ni Rudy Gobert dito sa may first half na to. Talagang pinahirapan siya ng depensa ng Golden State Warriors. Hindi naging effective si Rudy Gobert dito sa may first half na to. At ito mga ropa, medyo nagkaroon ng flow ang offense dito ng Golden State Warriors. Sinetan dito si Jimmy Butler mga ropa dahil dyan sa set na screen na yan. Nagkaroon siya ng opportunity para mag mid-range jumper. Si Rudy Gobert mga ropa, naka-drop defense lagi yan. Kaya nagkaroon ng enough space dito si Jimmy Butler para bumukol ang mid-range jumper. Basket is good. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Angalis, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. At ito mga ropa, another good defense ang ginawa dito ng Golden State Warriors against kay Julius Randle. Jimmy Butler mga ropa, good defense yan mga ropa. Mintes ang tirada dyan ni Julius Randle. At ito pa mga ropa, another one. Napasaan na naman si Rudy Gobert doon sa may ilalim. Nangingi siya ng bola dyan mga ropa, pero again, another good defense na naman ang ginawa dito ni Draymond Green against kay Rudy Gobert. At the same time mga ropa, automatic kasi may nag-aabang na double team dyan. Pagka nabigyan na ng bola si Rudy Gobert, nandito nga si Gary Payton mga ropa para mag-double team in case na umatake dyan si Rudy Gobert. Kaya nangyari dito mga ropa, no choice dyan si Rudy Gobert kundi ipasa na lang yung bola. Nakakuha naman ng steal dyan ng Golden State Warriors mga ropa. Yun nga lang sinabi ko sa inyo, si Moses Moody ay nagtatae at hindi siya makaporma sa opensa mga ropa dito sa fast break na to. Airball ang ginawa ni Moses Moody. At sinabi ko sa inyo mga ropa, para sa akin mas malakas ang Houston Rockets kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Base lang yun sa opinion ko mga ropa. Heto kasi yung sinasabi ko dyan mga ropa, ang opensa kasi ng Minnesota Timberwolves ay hindi kasing efficient ng katulad sa Houston Rockets. At the same time mga ropa, ang depensa ng Minnesota Timberwolves ay hindi kasing higpit ng mayroon ng sa Houston Rockets. Dito nga mga ropa, another minutes na naman ang ginawa dito ni Donte DiVincenzo sa may 3-point area. At after nito mga ropa, si Anthony Edwards. Ang napansin ko kay Anthony Edwards mga ropa, pag mahigpit ang depensa ng kalaban, hindi makaporma si Anthony Edwards. Katulad nga dito sa possession na to mga ropa, gusto lang talagang makatira ni Anthony Edwards dito. Kahit na mahirap ang position niya dyan mga ropa, mahigpit ang depensa dyan ng Golden State Warriors against sa kanya. Pinilit niya ang tira dito sa may 3-point area mga ropa. Konting space ang kinailangan dito ni Anthony Edwards at kitang-kita naman natin dito. Mintes na naman ang tirada dito ni Anthony Edwards. Take note mga ropa, dito sa first half na to, 5 points lamang ang tinala ni Anthony Edwards. Mababa yun mga ropa para sa isang superstar player ng isang team. Yun nga lang mga ropa, nung nagmintes niya si Anthony Edwards, bumagsak naman yung bola papunta kay Donte DiVincenzo. Buti na nga lang mga ropa, nagmintes din ang tirada dito ni Donte DiVincenzo. At eto mga ropa, again, Anthony Edwards ulit ang umatake dito para sa Minnesota Timberwolves. Eto nga mga ropa, again, mintes na naman ang tirada dito ni Anthony Edwards. Pero buti na lamang mga ropa, si Rudy Gobert ay doon sa may ilalim para dyan sa may tip-in doon sa may ilalim. Sa pagkakataon naman na to mga ropa, ginamit na ni Coach Steve Kerr dito si Jonathan Kuminga. Nakapagpunta naman si Jonathan Kuminga dyan ng mid-range jumper, basket is good. At syempre mga ropa, dahil maraming naging 3-point attempts sa kupunan Minnesota Timberwolves dito sa game na to, imposibleng walang pumasok dyan mga ropa. First attempt dito ni Nasrid mga ropa, mintes ang tirada niya sa
may 3-point area, pero maganda ang bagsak ng bola para sa offensive rebound ng Minnesota Timberwolves. Kaya nagkaroon sila ng second chance points dito sa may 3-point area at yan pumasok na mga ropa, basket is good. At dahil nga wala si Stephen Curry dito sa game na to mga ropa, heto ang naging main problem dito ng Golden State Warriors, yung ball handler mga ropa. Sa pagkakataon na to, nag-turnover dito si Jonathan Kuminga. Dahil nga wala si Stephen Curry, walang ball handler ang kupunan ng Golden State Warriors. Nandyan naman si Podziemski mga ropa, pero hindi sapat. Kulang mga ropa kung tutusin, kasi walang naging backup point guard dito si Podziemski mga ropa. At ang nangyari dito, total of 20 turnovers ang nilala ng Golden State Warriors dito sa game na to. Sobrang dami nun mga ropa. At 22 total points ang nakuha ng Minnesota Timberwolves doon sa may total of 20 turnovers na yan ng Golden State. Sa possession mga na doon ng Warriors mga ropa, heto pinapractice to ni Draymond Green doon sa may warm-up mga ropa. Nakapukol ng 3-pointer dito si Draymond Green sa may left side or 3-pointer galing sa pasa ni Jimmy Butler, basket is good. At dito sa possession na to ng Minnesota Timberwolves, another good defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Golden State Warriors. Nakakuha sila ng steal dito mga ropa, yun nga lang, nag-turnover dito ang kupunan ng Golden State Warriors. At eto mga ropa, another possession dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Dito sa possession na to mga ropa, another good defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Golden State. Walang napuntahan dito ang possession ng Minnesota Timberwolves ang ropa. Heto, panoodin natin to. Clock is off. Edwards probing here. Randall kicks it. Great ball movement, but the Warriors are with him every step. And the three-point try no good. Santos with a rebound. At eto mga ropa, another good defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Golden State Warriors. Kahit anong balasa ng bola dito ng Minnesota Timberwolves, lagi yan naharangan ng kupunan ng Golden State mga ropa sa depensa. At eventually mga ropa, itong possession na to, nag-end up to sa good defense ng Warriors. Bola dyan nila mga ropa, nakuha nila ang good defense dyan. Yun nga lang mga ropa, sinabi ko nga nung una pa lamang, kahit na may good defense dito ang kupunan ng Golden State Warriors, yung opensa nila mga ropa ay walang pinupuntahan. Walang direction ng opensa ng Golden State Warriors kasi nga mga ropa, wala si Stephen Curry sa kanila. Nahirapan talaga ang Golden State Warriors sa flow ng offense nila mga ropa, kaya dito sa game na to, talagang hindi sila makascore. Kahit na maigpit ang depensa nila mga ropa, hindi naman sila makapuntos doon sa may kabilang banda. Dito nga sa possession ulit na to mga ropa, wala talagang mapuntahan dito ang kupunan ng Golden State Warriors. At eventually mga ropa, itong possession na to, nag-end up to sa pilit na tira dito ni Badil sa may left side corner. Mintes ang tirada dyan ni Badil mga ropa. At dahil dyan sa mintes ang tirada na ni Badil mga ropa at sa walang pinuntahang opensa dyan ng Golden State Warriors, nag-end up to sa fast break ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Nakakuha ng punto si Nasrid sa kanyang atake dito, basket is good. At eventually mga ropa, yan ang naging istorya ng buong game dito sa may game 2. Ang laking problema ng Golden State Warriors na wala si Stephen Curry sa kanila. Sana maka-bounce back sila sa game 3 mga ropa at ma-figure out nila kung paano talunin ng Minnesota Timberwolves nang walang Stephen Curry. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, ano masasabi nyo? No Stephen Curry, big problem para sa kupunan ng Golden State Warriors. Ano ang inyong prediction sa game 3? Home court yun ng Warriors mga ropa, at least mayroon silang home court advantage pagpasok ng game 3. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.